Hello everyone, this is Joker once again and welcome back to my YouTube channel. So it's another Sunday morning again guys, at bukod sa rest day ko ngayon, medyo maganda rin ang panahon, kaya naman ang inyong dakilang yaya ay magdodora explorer muna. So andito nga ako ngayon guys sa isa sa mga museum na meron ng Eskişehir. Actually guys, this is open museum and the good thing is this museum is free entrance fee, so all will enjoy this museum dahil nga free siya. Medyo wala ka namang masyado makikita dito guys dahil from the name itself, Havacılık Müzesi, or in English, Aviation Park or Aviation Museum. So wala kang masyado makikita dito kundi mga aircraft. But if you are the person who loves or very interested in aircraft, and if you are the person who are in military services, and if you are the person who has the kids who loves airplane, this place is good for you guys. So let me give this honor to roam you around and show you the exhibited aircraft that this museum has. So let's go! Actually guys, hindi lang mga airplanes ang nandito, kundi mga engine din nila. So this is kind of the engine na naka-exhibit dito sa museum. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang information about the aircraft. It's written in both in Turkish and English. Mababasa nyo yung history ng per aircraft na naka-exhibit dito sa museum na to.
Kung mapapansin nyo guys, yung nakasulat na K. Ataturk or it's Mustafa Kemal Ataturk, siya yung pinaka-national hero nila. Kemal Ataturk is the founder of their independence. So masyadong mataas ang respeto ng mga Turkish people kay Ataturk. So the first thing that you cannot do here in Turkey is to insult Ataturk. Alam ko guys, merong isang aircraft dito na ginawang cafeteria. I don't know kung ito siya dahil sarado naman siya. So let's see. Ay, hindi ko alam kung yun. Kung mapapansin nyo guys, some aircraft are neglected. And especially this is open museum. So, sa weather like ulan, init, snow, lamig, lahat na yata ng weather pinagdaanan nitong mga aircraft na nandito. So, hindi na sila masyadong nagagawa. Wala nang repainting na nangyayari. So, yun lang siguro yung comment ko dito sa museum na to, na medyo napapabayaan na yung ibang aircraft. Kasi medyo mahirap din naman i-maintain dahil nga open museum to. Kahit na anong gawin nilang repaint, sa mga panahon na pagdadaanan ng mga aircraft na ito, ganun at ganun pa rin ang mangyayari sa kanila. Of course guys, kung may aircraft, nandito rin yung kanilang aircraft refueling tanker. So ayan. Let's see the actual.
Ay, natakot ako. Natakot ako guys. Akala ko totoo to. Aba yan? Magre-refuel lang naman sana. Bakit may ganyan? Ayan guys, naabutan pa nga natin yung kanilang training. So yun guys, natapos na nga natin ang ating paglilibot dito sa museum na to, na kung saan nag-enjoy naman ako. Although hindi ko binasa isa-isa yung mga nakasulat. So yung makita na lang ng malapitan yung mga aircraft na ginamit nila nung unang panahon is okay na rin sa akin. Nakapagbigay naman din sa akin ng konting kasiyahan. At ayun. So I hope nag-enjoy din kayo guys sa ating pamamasyal for today's video. And if you like it, please give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to watch the next one. See you on my next vlog. Thank you and God bless.